Kung ang pag-uusapan ay pinakamagaling na lider, pinuno o hari, reyna ng Inglaterra, ay masabing kasama o pinaka itong si Alfred the Great. Nariyan itong si Henry V, Elizabeth I at Queen Victoria. Pero iba raw ang nagawa nitong si King Alfred the Great dahil ang panahon niya ay panahon talaga ng kaguluhan. Nangangasawa na itong si King Athelwulf na si Osburh, ang ina nitong si King Alfred at ng kanyang mga kapatid, ay binawian ng buhay noong 854. Ay muling nag-asawa itong si King Athelwulf sa katauhan nitong si Judith, ang anak ni Charles the Bald na hari ng mga Franks. Itong si Judith ay teenager pa lamang sa mga panahong iyon at nasa 50s na itong si King Athelwulf, pero natuloy pa rin ang kanilang pag-iisang dibdib dahil sinasabing isa naman itong political marriage. At ang political marriage sa panahon ngayon ay normal lang naman talaga. Wala ito sa edad. Itong si Charles the Bald ay apo ni Charlemagne. Kaya naman masabing apo sa tuhod ni Charlemagne ang mapapang-asawa nitong si Ethelwulf. Kaya nga lang makalipas ang 2 taon ay agad binawian ng buhay itong si King Ethelwulf. Kung saan sa panahon ngayon ay 15 years old pa lamang ang reynang si Judith. Kaya naman muli na lang itong bumalik sa kanyang ama na si Charles the Bald. Kaya nga lang ay agad niyang naisip na bumalik sa kapangyarihan at nagplano siyang muling mag-asawa. Inasawa naman niya sa pagkakataong iyon ang kanyang naging stepson o ang anak ng pumanaw niyang asawa na si King Ethelwulf. Ito'y si Ethelbald, ang bagong hari ng Kingdom of Wessex sa panahong iyon. Kaya nga lang ay maraming nagalit. Kasama na rito ang bida ng ating kwento na si Alfred at ang mga tao ng simbahan. Ito'y dahil dating ang napang-asawa nitong si Judith, ang ama ng bago niyang mapapang-asawa. Pero kung tutuusin naman, kung ang pag-uusapan ay dugo, ay hindi naman masabing magkamag-anak itong si Judith at itong si Ethelbald dahil naging stepmother lang naman niya ito. At dahil dito ay wala silang nagawa, natuloy ang kasal at sa muling pagbabalik nitong si Judith sa kaharian ng Wessex, syempre muli rin siyang naging reyna. Kaya nga lang ay maaga ring binawian ng buhay itong si Ethelbald dahilan para muli siyang mabiyuda at muli rin siyang bumalik sa kanyang ama. Pero matapos ang ilang mga panahon ay muli na naman siyang nag-asawa. Ito naman ay kay Baldwin, ang Count of Flanders. Pero sa pagkakataong ngayon ay tutol itong si Charles the Bald sa muling pag-aasawa ng anak niyang si Judith. Dahil sinasabing hindi raw ganong kataas ang royal status nitong si Baldwin. Bagaman isa itong magaling na mandirigma. Ayaw talaga nitong si Charles the Bald dito kay Baldwin at dahil sa kanyang galit ay nagawa niya pang ipa-excommunicate ang dalawa sa simbahan. Bagaman sa paglipas ng mga panahon ay natanggap din niya ang mag-asawa at inalis din ang excommunication sa kanila. Naisip nitong si Charles the Bald na magagamit niya itong si Baldwin bilang isang alay dahil sa galing nito sa pakikidigma. Makalipas ang mga taon ay nagkaanak itong si Judith kay Baldwin at ang anak pa nga nilang lalaki ay mapapang-asawa ng magiging anak na babae itong si Alfred the Great. Sinasabing itong si Alfred the Great ang kaisa-isang hari ng Inglaterra na gumamit ng linyang the Great. Pero bago siya naging hari ay wala sa isip niya ang mailagay sa pagiging hari. Ito ay dahil sa 4 na lalaki ang nakakatanda niyang mga kapatid. Bagaman nang dumating ang mga Vikings sa East Anglia noong 865. Sa mga sandaling iyon ang pagiging hari ay napakadelikadong posisyon at malalagay ka talaga sa panganib dahil syempre ikaw ang tatargetin ng mga Vikings. At isa na nga rito ang pagkamatay ng kapatid nitong si Alfred, ang papalitan niyang hari na si Ethelred. Dahil ito ay malubhang nasugatan sa Battle of Ashdown noong January 8, 871. Nagkaroon siya ng matinding sugat na dahilan ng kanyang kamatayan. At dito nangahahawak ng trono itong si Alfred. Napakaraming labanan ang agad niyang hinarap. Siyam dito ay sinasabing mga major battles laban sa mga Vikings. Kaya nga lang karamihan dito ay hindi niya naipanalo. Bagaman nagagawa niya namang tumakas. Nagpatuloy ang mga labanan hanggang sa magkaroon ng mahabang panahon na katahimikan dahil bagyang tumigil sa pag-atake ang mga Vikings. Pero matapos ang katahimikan ito ay muli silang nag-launch ng pag-atake.
noong 876. Sinasabing ang Wessex Kingdom na lamang ang natitirang hindi nasasakop ng mga Vikings. Nasakop na nila ang Northumbria, East Anglia at ang Mercia. Kaya naman binansagan pa nga ang Wessex na The Last Kingdom. Noong 878, panahon na yon ng Kapaskuhan at Bagong Taon, nang magkaroon ng surprise attack ang mga Vikings. Ito'y sa Chippenham, sa mismong Wessex Kingdom. At dahil sa malakas na puwersa ng mga Vikings, ay napilitan ng lisanan nitong si Alfred ang kaharian. Bumagsak na ito sa kamay ng mga Vikings. Dahilan para magtago na lamang itong sina Alfred kasama ang kanyang mga tauhan sa mga tagong lugar o mga marshes sa lugar ng Somerset. Nagmistula silang mga hukbalhap sa kanilang mga sumunod na hakbang na hit and run raids sa mga Vikings. Hanggang noong 878, nang makabuo itong si Alfred ng malaking hukbo, isang malaking puwersa, sinasabing libo-libo. Dito ay lumitaw na siya sa kanyang pinagtataguan. Ito'y para muling harapin ng mga Vikings sa isang toe-to-toe battle. May 6 hanggang May 12 ay naghanap na nga ang sinasabing labanan sa pagitan ng hukbo nitong si Alfred the Great at ng malakas na puwersa ng hidden army ng mga Vikings. Ito'y sa lugar ng Edington sa Wiltshire. Sinasabing isa ito sa pinakamalaking labanan sa kasaysayan ng England. At sa pagkakataong ito ay nagtagumpay itong si Alfred. Unti-unti niya ring nabawi ang mga teritoryo na nakuha ng mga Vikings. Pero alam niyo ba na matapos magwagi nitong si Alfred, ay sinasabing ipinakita niya raw dito ang kaibahan niya sa ibang mga hari. At naalala ko rin dito si Saladin. Dahil imbis na patayin daw ang kanyang mga bihag, ay hinayaan niya raw na mabuhay ang mga ito. Ito'y sa kasunduang magpapabaptize sila sa Kristyanismo. At syempre magpapasailalim din sila sa kapangyarihan nitong si Alfred o magiging vassal lang sila. At ito namang si Alfred ay magiging overlord o godfather. Kahit alam nitong si Alfred the Great na mababang posibilidad ng rebellion o muling pag-atake, ay agad niyang pinaayos ang mga nasira sa kaharian at pinatibay niya rin ang depensa sa pagtatayo ng mga matatayog at matitibay na tanggulan. Ito'y para mabantayan na rin ang mga daan at ang mga katubigan tulad ng ilog na pwedeng pagdaanan na mga pwede ring sumakop sa kanila. Pinalakas niya rin ang kanyang hukbo, lalo na ang kanyang naval army. At bukod sa larangan ng military, ay sinasabing sumigla rin daw ang pananampalataya, kultura at ang edukasyon. Kaya nga rin kung makikita mo ang ilang estatwa nitong si Alfred the Great, ay meron siyang hawak na papel. Dahil sinasabing mapagpahalaga raw siya sa kaalaman at edukasyon. Maraming mga scholars ang nag-translate ng maraming mga kasulatan sa English. Yung mga hindi naintindihan, nang sa ganun ay maintindihan na. At marami pang bagay na dinevelop itong si Alfred para sa benepisyo ng kanyang nasasakupan. Kaya naman maraming mga istorya na nagsasabi na hindi lang daw sa art of battle magaling itong si Alfred, kung hindi magaling daw siya sa kabuuan ng kanyang pagiging hari sa iba't ibang larangan. Malawak daw ang kanyang pag-iisip para sa kaunlaran. Pero alam nyo ba, matapos ang ilang mga taon, ay muling nagkaroon ng pag-atake ang mga Vikings. Ito yung noong 893. Pero agad silang pinaghandaan nitong si Alfred, katulong ang kanyang anak na si Edward at ang kanyang son-in-law na si Alfred na ruler ng Mercia. Agad nilang hinarap ang hukbo ng mga Vikings na ito. At dahil sa lakas ng puwersa nitong sina Alfred, ay hindi rin nagtagumpay ang mga Vikings sa kanila. Dito ay napatunayan na napakagaling talagang leader nitong si Alfred the Great. 899 nang binawian na siya ng buhay. At masabi raw na karapat dapat lang daw talaga na idikit sa kanyang pangalan ang linyang the Great. Dahil naipakita naman daw niya sa kanyang paghahari ang galing at kadakilaan. Muli maraming salamat sa inyo mga pao sa inyong pagsama sa ating video sa araw na ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na at pindutin mo na rin ang notification bell nang sa ganun ay makasunod ka sa mga tatalakayin natin sa ibang araw. Muli maraming salamat sa inyo mga pao at see you sa next episode. Bye bye.